Naglalakbay sa Damasco, yan, nagliwanag sa palibot ko, at ako'y nasubasok sa lupa. Yun, siya yung tama naman, siya nasubasok sa lupa. Yan na, dire-diretso, basa. Yan, nakausap ko si Kristo, sinabi sa akin, Saulo, Saulo, Pablo, Pablo, bakit mo ko pinag-uusig? Yan. At sa talatang 9, sa katotohanan, sabi niya, pagpapatotoo niya, sa katotohanan, nakita ng mga kasamaan ko ang ilaw, na dapat wala naman silang narinig. Teka, baliktad doon sa una. Dito may narinig. Ha? Dito na, walang narinig. May nakita. Magkabaliktad na. Kasi nungalingan ka agad. Malaking bagay yan. Kasi kabaliktaran na eh. So, ang masakit pa sa harapan ni Haring Agripa. Dahil bakit? Sabi niya dito, siya ay nasubaso. Dito, tama, nasubaso. Sa harapan ni Haring Agripa na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para usigin ng Kristiyano eh. Nagpatotoo siya eh. Ang patotoo niya naman, di ba eh? Oo. Sa talata, kabanata 26, sa harapan ni Haring Agripa. Alamin natin kung ano naman ang sinabi niya. Ito yung sabi ni Pablo. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco o Hari, nataglay ang kapamalaan at bili ng mga pangulo sa sacerdote, ng katanghaliang tapat o Hari, ay nakita ko sa daan ng isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning. Kinikwento niya lang kung paano siya naging alagad. Talata 14, nang mga pasubasog kaming lahat. Ba't lahat na sila ngayon? Una, isa lang. Pangalawa, siya lang din. Ngayon, si harapan ni Haring Agripa, lahat na. Eh, paniniwala mo ba taong ito? O, hindi paniniwalaan na. I-reject mo ng kanyang sinasabi kasi ngayon pa lamang sa pagpapatotoo niya, huli mo na. O, di wala. Eh, ang masakit. Itong aklat na ito na kung saan eh, pinaniniwala ng Kristo, dito nila kinuwala ng kanilang aral. Dito, Roma 16, Iglesia ni Kristo. Dito kinuha. Born again, dito kinukuha. Rapture, dito rin kinuha. Patay! Kay Pablo lahat yan eh. Oo. Ay, yung aral na, yung magtuli at hindi magpatuli, hindi na kailangan. Kay Pablo din yun. Pwede ka na ng aral ni Kristo eh. Si Kristo nagpatuli eh. Kontra sa aral ni Pablo eh, ni Kristo eh. So that's very crystal clear. Kaya naliligaw ang mga Kristiyano dahil hindi muna nila inaalam kung yan ba'y salita ng Diyos. Ngayon, kung salita ng isang sugo, propeta, alamin natin kung ano siya, sino siya. Alamin muna natin, o inalam natin ang pagkatao ni Pablo, ay hindi mo na talaga paniniwalaan. See? O. Ang kagandahan pa, inamin pa ni Pablo ang kanyang patotoo, pandaraya. O. Sabi niya rito, si Pablo sa Corinto, datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasanin sa inyo o pasan sa inyo. Kundi, dahil sa pagkatuso ko, sa pagiging tuso niya raw, kayo'y hinuli ko sa daya. O kaya mga Kristyano, hinuhulang na daya. Si Pablo naman nagsasabi. Inamin niya. Wala siyang kasalanan. Inamin niya. Maamin din. Ang pag-amin ng bababaw lang, bababa ng 7 degree ang katol. Kasi pag isang kriminal umaamin ng kasalanan, hindi nabitay. Double degree ang dalawang level ang pagbaba. Kung perpetual, no? Tinatawag habang buhay, bababa siya. Susunod dun kasi sa perpetual, yung tinatawag na mayor. Sunod sa mayor, yun na. Susunod. Double down pag umaamin. Hindi kami naman ni Pablo ng dadaya siya eh. Saka sinasabi niya naman, hindi salita ng Diyos. Sinasabi niya naman eh. Pero itong mga Kristiyano, itong mga pastor, pare, Word of God yan! Sabi ko, Word of God, diba naman yung sinasabi? Si Pablo na nga nasasabi sa kanya mga sinasabi eh. Sinaamin niya na nga. Ha? Ang kanya mga sinasabi. Grabe, ano ba naman? Tapos, ito mga pasto sinasabi, salita ng Diyos ang kanyang inaaral. No? Clear naman. Grabe. Yan, sinasabi yan, tuso na nga siya. Tapos, sasabihin ng mga Kristiyano, salita pa rin ng Diyos yun. Ewan ko, paano ang tao? Kailan natin muling? Kailan ang tao magigising sa katotohanan? So, nasa tao na talaga. Sa tao na talaga. Yes, kapatid. Sa Biblia ba may nakasulat tungkol sa baboy? Yan ang maging topic ng sa baboy. Bakit kasi ba't daw ang mga Muslim, parang narurumihan sa baboy? Hindi, mali yung salitang yun. Yung katabihang ang mga Muslim ay narurumihan sa baboy. Hindi ganun ang sabi ng Quran. Ang sabi ng Quran sa Suratul Maida,
no? Chapter 5 ng banal na Quran, o kayong mga Muslim, sabi doon, ang linaw-linaw, chapter 5 ang may tata, ang mga ang baboy, swine, no? Generally, hindi baboy sinabi, swine. Sabihin lahat ng is general namin eh. Kumbaga sa pag sinabing pusa, no? Hindi yung pusa lang sa bahay, kundi pati yung tigre, leon. Ano yan eh? Pusa lahat yun eh. Kahit family yan eh. Pag sinabing swine, kasama pati ang baboy ramo. Ang ganda ng Quran, ano? Specific, ano talaga siya? Pag sinabing general, pag specific din siya. Ang galing, hindi ka maliligaw eh. Sa banal na Quran, general ang sinabi tungkol sa baboy kasi swine dito, swine. Genzir, ibig sabihin genzir, kabuuan. So, pati baboy ramo nasa ako. No? So sabi dito sa banal na Suratul Maida, ang may tata, yun ang flesh of the swine and of flesh of the swine, ay mahigpit kong ipinagbabawal sa inyo na kainin. Hanggang kayo may makakain. Pero pag wala na kayo makain, kainin nyo pa rin. Ganun ang Quran. Sa panahon ng mga gira. Hindi daw eh. Teka muna, dali lang ha. Nagpapatuloy lang ako sa salita. So, ang linaw. No? Hanggat pag wala na rin makain, kainin. Hindi naman pala talaga totaling. Meron pa naman manok eh. May isda, may gulay, may kambing, may isa isda na lang eh. Iba-ibang lasa ng isda, di ba? Libong uri ang isda eh. Nung basahin ko ang yung tinatawag na yung sa isda, yung living creature sa isda, yung tinatawag. May libro nun eh. Nagulat ako, libong uri pa ng isda. Tapos yung libong uring isda, iba-iba ang lasa. Grabe talaga, sabi ko. Talagang hindi kilala. Iba ang lasa ng lapu-lapu sa bangus. Totoo naman. Iba ang lasa ng tilapia sa Gigi. Pero isda pa yun. Masyala, grabe, Great. Hindi ko ba tuna. Di ba, iba. Iba doon sa blue Marlin. Di ba, Pero isda pa rin yun. Mas, isda yun eh, di ba? Babae sa salmon. Oo. Ang dami. Gulay naman, ang dami. Butas, ang dami, di ba? Hayop na hindi naman baboy, baka, ang dami rin. O sa baka na lang, hindi, wag na. Sa baka tayo, tayo malam. Baka. Iba yung lasa ng dito, sa dito. Ako pagtatakan, hindi ko naman magiging grateful sa hindi nga, baka pa lang ito, pero Dito. bakit ginawa ng ala na ganun? Para hindi ka magsawa. Baka na naman, oy anak, baka ito pero pigi. Ay, sarap yan. Kinabukasan baka na mag-irekado anak mo. Baka na naman, mami. Oo, baka yan pero balat yan. Pagtingin na, ibo nga. Di ba ito? Basta, di ba? Asya Allah, hindi ko ba magiging grateful sa Allah? Isang hayop pa lang na baka eh. Allah, kahit araw-araw hindi ka magsasawa. Kasi nga, baka, huwag mo na ilagay sa isip mo, pero pagtingin mo, magugulat ka, bakit kahapon baka pero iba dito? Kasi ano naman yan, laman loob yan. Ay, totoo naman, iba naman ang lasa talaga. So, galing na. Ya Allah, I'm very grateful to you, Rabbil Alamin. Talagang tunay na hindi kami mamumusong sa iyo, ano mangyari sa amin. Doon pa lang nakikita na namin ang galing mo eh. Okay. So hanggat may nakakain, bawal ang baboy sa Muslim. Clear? Bawal. Hanggat may nakakain. Pag wala na makain, ayan na, makikipag-unahan na ang Muslim. Wala na siya makain eh. Diba? Kaya pag mayroon kayo kapitbahay na Muslim sa mga kapatid kong Kristiyano, pag may kapitbahay kayo Muslim, at nakaramdaman yung wala na siyang makain, wala nang damo, itago niya na yung baboy ninyo. Kaya ka mawawala yan. Kasi wala na siyang choice eh. Nako niyo na? Pero hanggang pati yun, may prutas pa, merong gulay, merong sana. May alternative. May manok. Marami. Huwag kang kabahan, tiyak na hindi kakainin ng Muslim yan. Babantayan niya pa yan. Bagay ko yan. Di ba? Ganun yun, So, yun nasabi sa aming banal na Quran. Siyempre, Kristiyano nagtatanong, sasabihin ng Kristiyano ng mga pastor, sa ito lang yan. Sa amin, wala na ganyan. Kaya nga pinahayaan kong kumain yung aking mga miyembro, sabi ng pare, pati ng pastor ng born again, pati yung iglesia ni Cristo.
Hinahayaan niya. Oh. Eh sabi ko sa kanila, paano kung nasa Bible?